Hello, greetings mga ka-sky watchers and mga ka-spacers natin out there from Luzon, Visayas, and Mindanao. And sa lahat po ng ating mga ka-sky watchers and mga ka-spacers na nanonood po ngayon sa ating live broadcast worldwide and netwide, good morning po sa inyong lahat. This is your ka-sky watcher and ka-spacer, Sir Jun Cahigal. And nandito po tayo ngayon live sa ating Facebook, the Sky Watcher Society of Las Piñas. And hinihintay lang po natin yung maximum lunar eclipse. So, right now, time check po tayo. Okay, it's 2:33 in the morning. And shout out po sa lahat po ng nakatutok po ngayon sa ating live broadcast ng partial lunar eclipse. So we are viewing now the full moon. Yan, at napakaganda po ng weather po natin. Halos walang kaulap-ulap. Yan, and by now the moon has entered the penumbral shadow of the earth. Ayan po. So, shoutout po sa lahat ng mga nakatutok po ngayon sa ating live broadcast ng partial lunar eclipse. Today is early morning of October 29. Ayan po, no? And hinihintay lang po natin yung pag-enter ng buwan sa umbral shadow, pero ano lang po, little bite lang po mangyayari. Hindi talaga, it's not really that spectacular, pero matatagalan po ulit bago natin masilayan ng isang partial lunar eclipse. Kaya very significant po. Ayan, no? Alright, so shoutout po kay Miss Kim Angel Gregorio. Ayan, maraming salamat po ma'am sa inyong panunod ang ating live broadcast. And in a few minutes po masisilayan po natin yung little bite ika nga ng partial lunar eclipse. Alright, so ang telescope po na gamit ko ay isang Japan Surplus telescope. This is my Vixen Super Polaris R130 reflecting telescope. Yan. So nung nabili ko ito, may sira po, maraming sira. So I have to make some refurbishing. Pero yan, napakaganda po ng image na binibigay ng ating telescope. Yan, yung camera lang po yung hindi kailangan i-upgrade. Yan. Alright, so ano nga bang isang lunar eclipse? Ayan po, so Miss Celine Sandra, yes po, meron pong eclipse actually the moon has already entered the penumbral shadow. No, hindi lang po, it's hardly noticeable, pero yung ating buwan ngayon ay nakapasok na po sa penumbral shadow. Ito po yung lighter shadow ng ating mundo that is cast upon the moon. And mamaya mga 3:15, yan, mapapansin na po natin yung little bite. Yan, so the moon will enter the umbral shadow pero not totally. No, maliit lang na bahagi ng buwan ang pupunta sa umbral shadow. Yung umbral shadow is the darker shadow that is cast upon by the earth to the moon. Ayan. Kasi po ang isang lunar eclipse, it occurs when the earth passes between the moon and the earth. So the earth is casting a shadow upon the moon. And dalawa po yung shadow na kinakas po ng mundo natin. We have the lighter shadow or the penumbral shadow and the darker shadow or the umbral shadow. So right now po yung ating buwan ay nasa penumbral shadow na po. Ayan, no? Ayan. So mamaya-maya ng konti, mga past 3,
Yung mapapansin natin po yung pagpasok ng buwan sa umbral shadow. Pero hindi totally na makakapasok. Yan, as you will notice later. Kaya po ito a partial lunar eclipse lang. Alright, so shoutout po sa inyo, Miss Celine, Sandra. Yes po. So, just stick around and just be patient at mamaya-maya makikita na natin po yung pagpasok ng buwan sa umbral shadow. Yan. So, time check po tayo. It's 2:39 in the morning. Ayan po. So, makikita natin po dito sa buwan yung mga, let's try to mention some of the lunar features ng buwan, no? So, meron tayong nakikita mga dark areas on the moon. These dark areas are called Marias or Mares. The word Maria is actually a Latin word which means seas or dagat. Again, because early sailors and early astronomers, akala po nila yung mga dark patches na yan were actually bodies of water. Akala nila dagat. No, that's why they call it Mares or Marias. But actually, itong mga dark areas na to are actually lunar plains. Alright, and itong mga lunar plains, mga patag po ng buwan ito, and they're made up of a material called regolith. Ayan, okay? Alright, and kitang-kita po yung one of the famous of those dark patches, which is the Sea of Tranquility, kung saan po naglanding yung Apollo 11. Ayan. Alright, so shout out kay Mr. Christian John Gonzales Venturan. Ayan, all the way from South Cotabato. Marami pong salamat, Sir Christian John Venturan. Ayan. Wow, nakakarating na tayo sa South Cotabato. Okay. We are broadcasting here live and alive from Las Piñas po. Dito po, Las Piñas po tayo. Ayan, alright. So marami pong salamat, Sir Christian John Gonzales Venturan, for watching our live stream ngayong early morning of October 29. Alright, and i-flex ko lang po yung mga ganap namin sa Skywatcher Society last Friday. Nasa nasa Robinson's Place, Las Piñas. We conducted a free public telescope viewing. Ito po ay isang pagpapatuloy, continuation of our celebration of the International Observe the Moon Night. Ayan po, nasa Robinson's Place, Las Piñas po kami. And kani-kanina lang po, we also conducted a free public telescope viewing at Vista Mall, Tansa, Cavite. Ayan po, ang daming tao, sobra po. Alright, so maraming salamat sa management ng Vista Malls at naimbitahan po kami doon sa Tansa, Cavite to conduct a free public telescope viewing. And mamayang gabi, October 29, nasa Molito po kami. Mamaya po, yan, Molito Lifestyle Center dyan sa Alabang, Muntinlupa. Ayan, sunod-sunod po yung aming free public telescope viewings, and ito po yung aming munting celebration ng International Observe the Moon Night. Ayan, no? Alright. Okay, a shoutout kay Miss Melissa de los Santos. Ayan, marami pong salamat sa inyong 10 stars. Okay po, salamat po Miss Melissa de los Santos, yan, for giving us stars. Yan po, no, so malaking tulong po yan sa amin sa Skywatcher Society of Las Piñas para mapagpatuloy po namin yung aming advocacy to share the telescope and our passion for astronomy to the general public. Yan po yung aming motto sa mga Skywatchers. We share the telescope to the public. Alright, so ituloy lang po natin yung ating information about the moon. Alright, so just comment down below kung ano po ang inyong masasabi sa ating lunar imaging ngayong gabi habang hinihintay po natin yung little bite na yan, no? Yung pagpasok ng buwan sa umbral shadow ng Earth. Alright, so marami pong salamat again, Miss Melissa
Santos. Yan, and kay Miss Kim Angel Gregorio, maraming salamat po, ma'am. Alright, and kay Miss Celine Sandra, maraming salamat po. So just comment down below po mga ka-Sky Watchers and mga ka-Spacers. Yan, habang naghihintay po tayo. Yung mga bright areas of the moon nga pala, yan, nakikita po natin sa ating lunar imaging. Yung mga bright areas na yan are actually lunar highlands ng mga malabunduking lugar po yan ng buwan, and impact craters. So makikita po natin yung isa sa mga malalaking crater na yan, yung Copernicus crater, nasa bandang gitna. Kaya lang di masyadong spectacular. Pero itong isang crater na to, yung Tycho, nasa baba po. Ayan, talagang very prominent po siya, yung crater na yan. Tycho, the Tycho crater. Named after the renowned astronomer Tycho Brahe, who is considered one of the greatest of the naked eye astronomers. Alright, yan, Tycho. Yan, Tycho. Ayan, no? So, si Tycho crater, yan po kitang-kita nasa baba po ng ating lunar image, yung Tycho crater na yan. And kung mapapansin po ninyo, maraming mga parallel lines radiating along the rim of the crater. Yun ang tinatawag natin na rays or ejecta. Yan kasi natamaan po siya ng asteroid. So, tumalsik yung mga materials and that created those parallel lines na yan, no? Radiating along the rim of the Tycho crater. Yan po, kitang-kita po. Alright, so marami pong salamat, Mr. Rexy, Jules, Tamayo, Juni, yan, no? Tycho Brahe, sabi niya, or Tycho Brahe. Yan, wala pang telescope noon at si Tycho Brahe, malaki po ang kanyang inambag in the progress of modern astronomy, di ba ho? And marami siyang nagawang mga astronomical instruments like yung malaking quadrant, no? And meron siyang sariling observatory, malamansyon na observatory, si Tycho Brahe. Alright. And he supported the Copernican model, kaya lang natakot siya. Kaya yung kanyang model of the solar system is part Copernican and part Ptolemaic, diba? Kung if you recall your history of astronomy. Alright, so again, marami pong salamat, Mr. Rexy, Jules, Tamayo, Juni. Marami pong salamat for watching. Alright, so just like and share this live stream na para makita po ng maraming tao itong ating paghihintay ng partial lunar eclipse. Alright, so time check po tayo. It's 2:47 in the morning. Ayan po, no? Alright, so again po, sa kaalaman po ng lahat, the moon has already entered the Earth's penumbral shadow. Kaya lang it's hardly noticeable po, no? Yung penumbral shadow, yan po yung lighter shadow that is being cast upon by the Earth to the moon. Kasi po ngayon, the Earth is between the Sun and the Moon. And now the Earth is blocking the Sun, casting a shadow upon the Moon. Ayan. And if the three heavenly bodies, yung Sun, yung Earth, and yung Moon are in the same plane, yan, magkakaroon tayo ng eclipse. In this case, lunar eclipse, kaya lang partial lang po tayo, no? Hindi talaga totally dadaan ang buwan sa umbral shadow. Konti lang yung madadaanan niya. Kaya ang impression po natin ngayon sa hinihintay natin, parang little bite lang po sa buwan. Ayan po. The problem po ata, sabi ni Rexy Jules, the problem po ata sa Ptolemaic model is yung retrograde motion, no? Hindi ko sure if tama ako. Alright. Actually, tama po kayo, sir, no? Lahat ng mga astronomers doon, yung mga early astronomers, talagang problema nila yung retrograde motion, especially retrograde motion ng Mars. Nakita po yan ni Eudoxus, nakita rin ni Aristotelian, and ni Ptolemy. Kaya lang si Ptolemy,
he was able to devise a solution, di ba, to explain retrograde motion. So he added epicycles to his model, yung geocentric model niya, epicycles. Okay, kaya lang si Copernicus meron siyang kakaibang theory, no, placing the sun at the center of the solar system, and tinanggal po niya yung epicycles explanation. Meron siyang explanation of retrograde motion. It has something to do with the speed of the planets as they revolve around the sun. So since yung Earth po natin mas faster po siya kaysa sa Mars, habang ino-overtake ng Earth yung Mars, we view the movement of Mars in a retrograde motion. Yun ang sabi ni Nicholas Copernicus. And he excluded the epicycles explanation. No? Kaya nagalit po ang simbahan kasi the church really clinged to the model of Ptolemy. The Ptolemean model became the standard model of the solar system. E nung kinontra ni Copernicus, talagang nagalit ang simbahan, and his book was banned from being published. Ayan, no? Alright, so marami pong salamat. Ayan, no? The Polish astronomer who developed the heliocentric model. Yan. Si Nicholas Copernicus. Yan, heliocentric model or yung sun-centered model. Marami pong salamat sa comments ninyo, Mr. Rexy Jules Tamayo Juni. Thank you po. Shout out din po kay Mr. Fernan Borlagdatan. Ayan, Krisha May Evangelista. Alright. Shout out kay Ayel Jimeno. Alright, thank you for watching our live stream, our live broadcast of the moon while we wait for the partial lunar eclipse to occur. Alright, yan. Yes po, they believe that the Earth is special and the center of the universe. Yan po. Thank you po, Mr. Rexy. Yan po yung geocentric model, kaya linagay po nila yung Earth sa gitna ng solar system. Kaya lang kinontra ni Copernicus. No? Sabi, hindi yung Earth yung nasa gitna, but it's the sun. Alright. Okay, so we are here live here in Las Piñas. Yeah, mag-comment down lang po kayo, and also please state your location para alam natin po kung nasaan po kayo. Alright, so time check mga ka-Sky Watchers. It's 2:51 in the morning. Ayan po, no? Alright, so just like and share mga ka-Sky Watchers. Yan, para makarating po sa maraming tao. No? Lalong-lalo na po yung mga estudyante natin. Okay, so marami pong salamat po sa mga nakatutok po ngayon sa ating live broadcast of the partial lunar eclipse. Las Piñas, yan, mag-comment down morning. Ayan po, no? Okay. Alright, so yan po, and kung meron po kayong mga katanungan about astronomy, kung kaya kong sagutin po, just comment down below. Yan, no? Yan, so Mr. Rexy Jules Tamayo, I'm from Parañaque. Shoutout po sa mga taga Parañaque, and I am a graduate of BS Astronomy. Wow, malupit po pala, no, Mr. Rexy Jules. Astrophysics, first batch po ng Astrophysics. Taga-RTU ba ho kayo, Mr. Rexy Jules? Yan, napaki-comment po kung taga-RTU po kayo. Yan, kasi meron po kaming Skywatcher volunteer from RTU. Yan, no? So, marami pong salamat, Mr. Rexy Jules. Yan, mag-comment lang po kayo kung tama yung mga sinasabi ko. Ayan, okay. Alright, so maraming salamat. Yan, meron kaming Skywatcher volunteer. Galing RTU din at very active po siya. Si G. Tubal. Ayan, lagi ko siyang kasama sa mga free public telescope viewings. Ayan, si Miss G. Tubal. Ano na siya? Third year. Third year. BS Astronomy sa RTU.
Yan. And sumali po kami dun sa Nexus. If you are familiar, no, Mr. Rexy, yung Nexus. This is in line with the celebration of World Space Week. Yan, yung Skywatcher Society was a co-presenter po dun sa Nexus. Alright, so ang telescope na gamit po natin is a vintage Vixen Super Polaris R 130S reflecting telescope. Ayan po, no? Ayan, yes, familiar po, active nga po kayo eh. Ayan, okay, marami pong salamat. And yun po talaga, sir, ang aming advocacy. Our advocacy is to share the telescope to the public. And you can catch us po sa mga malls, lalong-lalo na sa Vista Mall, and dito po sa Robinson's Place, Las Piñas. Yun po yung aming parang, let's say, headquarters kasi madalas po kami sa Robinson's Place, Las Piñas. Ayan, you can catch us po doon. And just check our Facebook page sa mga schedules po namin. Mamayang gabi po, nasa Molito Lifestyle Center po kami. So, if you will be in the vicinity sa Molito, daan po kayo at nandun po kami, we will be conducting on-site, no, free public telescope viewing sa Molito Lifestyle Center. Alright, so just comment down below po kung ano ang inyong masasabi sa ating lunar imaging. Malinaw ba or malabo ba po yung ating telescope? Kung nakikita nyo po yung mga lunar features like yung mga dark patches na yan, yung mga mares, yung mga lunar plains, yung Tycho crater, kung nakikita nyo. Yan, mag-comment lang po kayo. Alright, and kung meron po kayong mga questions, just comment down below at baka masagot po natin. Or baka masagot ni Mr. Rexy Jules Tamayo. Ayan, okay? Alright, so habang hinihintay po natin, time check po tayo. Time check is 2:56 in the morning. Yan, malapit na ho. So, just be patient po. Alam niyo naman po ang astronomy. Astronomy teaches us not only to be humble, but astronomy also teaches us to be patient. Ayan, no? So, malapit na po. Hintay-hintay na lang po natin mga past 3. Makikita po natin na yung buwan ay papasok na sa umbral shadow. Makikita natin yung little bite na yan. Alright. Okay, so yan po, no? Mag-comment po kayo kung maganda po yung ating image, kung malabo ba. Ayan, no? Alright, and kung meron po kayong mga katanungan about the moon, or anything about astronomy for that matter, just comment down below. Alright, and magpadala po kayo ng mga stars because by sending stars, you can help us continue with our advocacy to share the telescope to the public. Lalong-lalo na po yung mga estudyante kasi talagang gusto kong ma-inspire talaga yung mga estudyante, no? Para hindi lang astronomy maging mahilig sa nila. Gusto ko siyensya. Kasi yun ang ating kailangan ngayon. We need scientists, we need doctors, engineers, we need chemists. Yan, basta yung mga nasa siyensya, yun ang ating kailangan po ngayon para umunlad po yung ating bayan. And in our little way, no, sa pag-share po ng telescope sa publiko, ay may inspire po natin yung mga kabataan, no, para ma-engage sila sa siyensya. Alright. Okay, so shoutout po sa mga ka-sky watchers na nanonood po sa atin ngayon. Alright, si Mr. Rexy Jules Tamayo, marami pong salamat. And the shoutout kay La Nang. Ayan, sabi ni La Nang, maganda daw yung image na binobroadcast natin live and alive dito po sa Las Piñas. Ayan, marami pong salamat, Miss La Nang. Ayan. Sabihin niyo rin po kung taga saan po kayo. Alright, marami pong salamat din kay Miss Melissa Santos for sending stars. Marami pong salamat. And kay Miss Celine Sandra, thank you for watching. And kay Miss Kim Angel Gregorio.
Ayan. Marami pong salamat, ma'am. And hope ma-meet ko din po kayo soon. Ayan. Okay. Parang taga-RTU to si Miss Kim Angel Gregorio. Alright. So, and kay Mr. Christian John Gonzalez Venturan. Thank you po from South Cotabato pa. Wow. Alright. So, Sir Christian, kumusta naman po yung weather dyan? Hindi ba ho maulap? Kasi nandyan po ata yung yung cold front. Ayan, no? So, comment po sa weather condition po dyan sa South Cotabato. Alright. Ayan, shoutout din kay Mr. Fernan Borlagdatan. Ayan, okay, Miss Ayel Jimeno, marami pong salamat for watching. And yan kay Miss Lanang. Okay, so again po, para makaabot po sa maraming tao ang ating live broadcast nitong partial lunar eclipse, just like and share yung ating video ngayong gabi. Alright, so again po, this is Sir Jun Cahigal from the Skywatcher Society of Las Piñas, and you are watching a live broadcast of the partial lunar eclipse. Today is October 29, early morning of October 29. Time check, it's 3 o'clock on the dot. Ayan, so konting-konti na lang po at makikita na natin yung little bite na yan. Alright. Ayan, comment po kayo kung ano ang inyong masasabi sa ating lunar imaging ngayong early morning of October 29. Ayan, nandito po tayo sa Las Piñas. Nagla-live sa Las Piñas po tayo. Okay, alright. Ayan, excited na po ako. Ayan, kasi matagal po ulit na makikita natin ang isang lunar eclipse, matatagalan. Kaya pag yung mga estudyante ko, pag talagang matagal umabsent, pagpasok nila, sasabihin ko, oh, para kang isang eclipse. Then magtatanong ng estudyante, bakit sir? Bihira kitang makita. Ayan, talaga ang mga eclipse, bihira talagang mag-occur yan, di ba? Ayan, pasensya na po kayo sa aking corny joke. Ayan, sana nagising kayo at buhay na buhay this early morning. Ayan, no? Siguro wala pa kayong mga tulog, no? Si Mr. Rexy Juice, kayo ba ay nakatulog na ba? Okay, ako wala pa ho akong tulog. Kasi katatapos lang po namin mag-free public telescope viewing sa Tansa, Cavite. Yan, at nag-set up ako dito sa gitna ng kalsada. Dito po sa Las Piñas, sa subdivision dito. Alright. Ayan, si kapitbahay ko pala si Mr. Rexy Jules Tamayo, taga Parañaque pala siya. Ayan, malapit lang ang Parañaque dito. Alright, and again, marami pong salamat sa iyong comment. Talagang napakaganda po ng buwan. Ako hindi po nagsasawa na tumingin sa buwan. Alright, and habang pinapunod ko po ang buwan, ini-imagine ko na I am on board the Apollo spacecraft. No, kunyari ako'y nag-orbit sa moon. No, kasi ang telescope po, mga ka-skywatchers, I consider the telescope as a spaceship. Yan, kasi ang pangarap ko ng bata ako talagang gusto ko maging astronaut. Ayan, no, yan nagpo-focus yung camera. Yan, gusto ko talaga maging astronaut ng bata ako kaso wala. Tumanda na ako't lahat, wala, hindi nangyari. So ito na lang po yung tanging paraan, sisilip sa telescope. Yan, para at least I can view the moon close up, no? Parang ako nasa loob ng Apollo spacecraft na rin. Yan. Okay, sabi ni Rexy Jules, opo, lagi po kayong nasa mall. Nakakatuwa po. Madaming na-encourage na estudyante na matuto ng astronomy. Yan po, marami pong salamat. And yun po talaga, sir, aming advocacy. No? At, hindi po ako napapagod na i-share ang telescope, lalong-lalo na po sa mga estudyante. No, habang sumisilip po sila sa telescope at napapawaw sila, no? Yung babagsak po yung mga panga nila, tapos sasabi ng, wow, ang ganda ng buwan. Wow, ang ganda ng Jupiter. Ganyan po talagang
nakaka-inspire po sa amin, no? At, nakakataba ng puso pag nakikita po namin yung mga estudyante na napapawaw, no? Nakikita nila yung buwan tapos magpapasalamat sila na, "Sir, marami pong salamat sa experience sa pagsilip sa telescope." Ayan, no? Kaya hindi po nakakasawa talaga. All right. Ayan, so comment po kayo mga ka-Sky Watchers and mga ka-Spacers kung ano po ang quality ng ating image. Ba yung sharp? Nagagandahan ba kayo? Kita ba yung mga craters? Yan, and other lunar features? Just comment down below. Ayan, no? Ano kaya sinasabi ng mga kapitbahay? Napakaingay ko dito. Okay. Alright. Ayan, no? So marami pong salamat, Mr. Rexy Jules. All the way from Parañaque. Ayan, no? Okay, so sana meron pa tayong mga siguro taga North, no? Mag-comment po kayo yung mga taga North, yan sa Ilocos, sa Pangasinan, Pampanga, yan mag-comment po kayo. Yan, and wag po kayong aalis, malapit na ho, no? Konting kembot na lang po at makikita na natin po yung little bite na yan sa buwan. Yan, so just stick around at wag po kayong magsawa sa aking mga comments and mga jokes. Yan. Okay, marami pong salamat po sa 4 na nanonood po ngayon sa ating live stream. Marami pong salamat. All right, and again, continue to like and share, no, para mas marami pong tao ang makakita nito. Ayan, siguro yung mga iba they are sound asleep. Alright, so just check out our Facebook page. By the way po, yung mga ganap namin po ngayong weekend. Again, last Friday, we were at Robinson's Place, Las Piñas. And marami akong pinost na photos doon ng mga tao na sumisilip sa telescope. Ayan. And kanina lang po, we were at Vista Mall, Tansa. Ayan, napakadaming tao kanina. Lalo na mga bata, nakasilip po sa telescope. And later, mamayang gabi po, Sunday, October 29, nasa Molito Lifestyle Center po kami. Alright, marami pong salamat sa 4 na nandito po ngayon sa ating live stream. Wag po kayong aalis at mamaya-maya makikita na natin yung little bite na yan. Ayan po, no? Alright, so very clear po yung sky. Sana wag maging maulap hanggang bago mag alas 5. Alright. Ayan, so samahan niyo po ako. Stick around at wag muna po kayong matulog. Konting kembot na lang po. Time check, it's 3:07 in the morning. Alright. Okay, so there. Yung telescope pala, maraming nagsasabi na ang telescope daw ay gawa ni Galileo. Galileo invented the telescope. Pero I would like to comment on that. Hindi po actually si Galileo ang nag-imbento ng telescope. The first telescope was actually invented by a Dutch lens maker by the name of Hans Lippershey. No, si Hans Lippershey ang gumawa po ng first telescope, and ang tawag niya po ay spyglass kasi po yung mga telescopes na nagawa ni Hans Lippershey ginamit yan for spotting enemy pirates, enemy ships. No, kaya tinawag siyang spyglass noon. Yan, tama sabi ni Rexy Jules, no, Hans Lippershey. Then, yung mga telescopes noon, ginamit for spotting enemy ships. Then, itong si Galileo, na marites niya yung paggawa ng telescope ni Lippershey. So, gumawa din siya ng sarili niya. Galileo made his own telescope. Alright, based on the design of Hans Lippershey. Kaya lang, ang pagkakaiba ni Galileo and Hans Lippershey, si Hans Lippershey po, tinutok niya yung telescope sa mga pirata, sa mga enemy ships. While Galileo pointed his telescope at the night sky. Ayan po, yun ang pagkakaiba nilang dalawa. And Galileo saw
a lot of things na nakakamangha. Yan, he saw itong mga craters ng buwan. Siya po yung una nakakita niyan, craters and mountains of the moon. Ayan, no? Tama po, Mr. Rexy, tama po yung spelling po ng Hans Lippershey po. Tama po kayo. Ayan, no? Alright, and Galileo also saw the 4 largest moons of Jupiter. No, ito yung mga Galilean moons ngayon. Actually, kita po ang Jupiter ngayon, no? Kung lumabas kayo, labas po kayo ngayon sa bahay ninyo, makikita niyo yung buwan, yung brightest object na katabi ng buwan, that's Jupiter. And Galileo saw the 4 largest moons of Jupiter. No, yung Callisto, Europa, Io, and Ganymede. Yan. Galileo also saw sunspots. No, kaya lang walang filter po yung kanyang telescope. Kaya nabulag po si Galileo. And Galileo also saw the changing phases of Venus. No, so sa telescope, Venus also changes shape. May crescent Venus, may gibbous Venus, may full Venus, just like the moon. And sa observations niya sa Venus, ito po yung ebidensya na hinahanap in support of the Copernican model. No? So, ito po yung ebidensya na yung sun ay nasa gitna and not the earth. No? Eh, nalaman ng mga kaparian. Diba? So, yan, the clergy made comments on that. No? Talagang kinasuhan si Galileo. He was tried by the Inquisition. Oh, and he was guilty of heresy. Si Galileo, malupit. No? And he was sentenced to ang punishment po kasi ng heresy ay kamatayan. But because of his age and yung kanyang medical condition, kasi Galileo was blind, his sentence was reduced to life imprisonment na lang. Yeah. Kaya doon siya namatay. No? Nakakulong siya sa bahay. All because he stated the truth that the sun is the center of the solar system. Ayan, no? Okay, Galilean moons, yung 4 po yan. So, you have Callisto, Europa, Io, and Ganymede. Ganymede is the largest moon in the solar system. Alright? Si Europa naman is covered with ice, water ice, as seen by Voyager, yung space probe na dumaan. And many astronomers believe na kasi Europa is covered with water ice, pag may water ice, may liquid water sa ilalim, no? And pag may liquid water, baka may bacterial life forms. So Europa is a pretty good candidate for the existence of microbial life. Io naman, on the other hand, is the most geologically active moon with more than 400 active volcanoes sa Io, as seen by Voyager. Ayan, no? Okay, meron din po siyang hydrothermal vent. Ayan, yung sa Europa. And yung Enceladus po, Sir Rexy. No, Enceladus, one of the moons of Saturn. Meron sila nakita mga hydrothermal vents doon. And even sa Europa, sa ilalim, baka may hydrothermal vents. Parang dito sa Earth. Alright, and yeah, extremophile. Kaya pinag-aaralan yung mga extremophiles dito sa Earth. No? Kasi baka meron din po sa Europa. Alright, ayan po, no? Ayan. So, sana kayo ay gising pa sa ating kwentuhan about the history of astronomy. Ayan, habang inihintay po natin yung buwan. Kung nakikita niyo po, medyo maitim na po yung ilalim, no? Yan, may indication na napalapit na po yung buwan sa umbral shadow. So, just comment down below po, na kung nakikita niyo na medyo dark na po yung bandang ibaba. No? So, that's an indication na the moon is approaching the umbral shadow. Ayan, no? Ayan, konting kembot na lang at makikita na natin yung partial lunar eclipse. Alright. Okay, so again po, pakiusap ko po sa inyong lahat, sa mga nanonood po ngayon, just like and share this live stream para makita po ng maraming tao. Lalong-lalo na po yung mga estudyante.
Okay, so shoutout po sa lahat ng mga nakatutok po ngayon sa atin. Shoutout po sa mga tulog pa. Yan. Okay, gising! Gising na po kayo. Malapit na po ang partial lunar eclipse. Bihira lang po natin ito makita. Kaya gumising na po kayo. Gising na po. Okay. Mamaya na po kayo matulog. Tignan nyo muna po ito. Itong partial lunar eclipse natin. Alright. Ayan po. Mag-comment po kayo. Gusto ko din po malaman kung malinaw ba yung ating image. Kung nakikita nyo po yung mga lunar features in detail. Yan, mag-comment lang po kayo. Yan, malaking tulong po sa akin yan para may-adjust ko po yung brightness ng camera and yung telescope po sa focuser niya. Okay, marami pong salamat at yung 4 na nanonood po nandyan pa rin kayo. Hindi pa ko kayo maalis. Thank you po. Thank you very much. Malaking tulong po yan sa akin. Alright. Ayan, so like and share lang po tayo. And thank you po sa 10 stars na na-receive po natin ngayon. No? Okay, yan. Kung mapapansin po ninyo, medyo dark na po. No? May dark shadow na po dun sa bandang ibaba. Alright. Ayan, so check po natin yung malapit na po. So check po natin yung mga time schedules ng eclipse. Okay, mag-comment lang po kayo mga ka-sky watchers. Alright, so I'm looking at the time frame po, no, at 3:35 AM the partial lunar eclipse will begin. Ayan po, no. Nasa penumbral shadow na po ang buwan, between 2 AM hanggang 3:35. Then at 3:35 the moon will enter the umbral shadow. Yan, diyan na po magsisimula yung partial lunar eclipse. Yan, mga 3:35. Maximum eclipse will be at 4:14 AM. Yan po, no? And the partial eclipse will end at 4:54 AM. Alright. Yan, bago mag alas 5. Kasi ang moon set po 5:56 bago mag alas 6. Ayan, no? So ayan po yung ating time frame po ng ating paghihintay. So time check po mga ka-sky watchers, it's 3:17. Yan, malapit na po. Yan, so tutok lang po kayo, maghintay-hintay lang po tayo. Ayan, no? Okay. Yan, sige po, tuloy lang po natin yung pagbibigay po ng astronomical information. Dalawa pong klase, actually tatlo, no? Tatlong klase po. There are 3 major types of telescopes. The first type of telescope is what we call a refracting telescope or a refractor. A refracting telescope uses lenses to produce the magnified image of the distant object. Ito po yung ginawa ni Hans Lippershey. And ito din po yung ginawa ni Galileo, na yung refractor. And ang refracting telescope, though, yan yung naunang telescope, kaya lang it suffers from what we call chromatic aberration. Ano po yung chromatic aberration? Yung chromatic aberration, ito po yung tinatawag natin na color fringes. No? Alright? Yun po yung sakit ng refractor. Pero may yung mga modern refractors po ngayon, meron po tayong mga correcting lenses. Ayan, okay. Yan. No, may mga correcting lenses ngayon, mga apochromatic. Ayan. Alright, so, yan. Di man na po yung ating viewers ngayon. Marami pong salamat. Ayan, so wag na po kayong aalis at in a few minutes makikita na natin po the partial eclipse will begin. In a few minutes. Ayan po, no? So, ang sakit ng refractor ay yung mga color fringes or yung prism effect or chromatic aberration.
Pero may mga correcting lenses that minimizes chromatic aberration. Ayan, no? Alright. Okay, and the other type of telescope is what we call a reflecting telescope. Ito po yung ginagamit ko ngayon sa ating live stream, yung reflecting telescope. The reflecting telescope was developed by Sir Isaac Newton. And a reflecting telescope, as the name implies, uses mirrors, salamin, a concave mirror, to produce the magnified image of the distant object. Ayan po, no? Yun ang reflector. And ang kagandahan po ng reflector, kasi wala namang lenses yan, the reflecting telescope does not suffer from chromatic aberration. No? So, nakikita niyo sa ating image na halos walang color fringe, except may blue dun sa gilid. This telescope is not collimated properly. Ayan, no? Pero napaka-sharp po ng image natin. Ayan, no? So, reflecting telescope po yung ginagamit natin sa ating live stream ngayong gabi. Ngayong umaga pala. Ayan, no? Alright. Ayan po, kung napapansin po ninyo, medyo maitim na po yung bandang ilalim, dumalapit sa may Tycho crater. So, indication na yan po na malapit na po ang pagpasok ng buwan sa umbral shadow. Ayan, you're viewing this live, mga ka-Sky Watchers. Ayan, so like and share po natin ito, no? You are viewing this live and alive from Las Piñas. So again po, no? Ito po yung timeline po natin ng partial lunar eclipse. So today is October 29, 2023. So kanina pong alas 2 ng umaga, the moon entered the penumbral shadow. Alright, and ang partial lunar eclipse, yung pagpasok ng buwan sa umbral shadow, will start at 3:35 a.m. Ayan po, no, malapit na po. Okay, yan. Ang maximum eclipse is at 4:14 a.m. Ayan, no? So, sandali lang actually, no? Okay, kasi hindi naman ganun ka-extensive yung pagtakip ng umbral shadow ng Earth sa buwan. Alright, and the partial lunar eclipse will end at 4:54 a.m. bago mag-alas 5. Moonset will be at 5:56, no, bago mag 6 o'clock, nakalubog na po yung buwan sa horizon. Alright, nakikita niyo po mga ka-Sky Watchers na medyo maitim na po yung ilalim sa bandang baba, no, near the Tycho crater. Ayan, malapit na po. So, tutok lang po kayo, wag po kayong aalis, wag niyo po akong iwanan, and samahan niyo po ako as we observe the moon through my telescope live and alive from Las Piñas po. Ayan, no? Okay. And again, I am using a reflecting telescope. This is my Vixen Super Polaris R130S reflecting telescope. Yan, nakuha ko lang po sa isang Japan surplus shop. Yung nakuha ko po to ay sira, no? Maraming sira, maraming mga gasgas. No? So, inayos ko lang po lahat. And lo and behold, napakaganda po ng telescope and yung image na binibigay niya. Alright, so yan din po yung hobby ko, no? Medyo nagre-refurbish din ako ng mga sirang telescope. Ayan, no? Alright, so bibili ako ng sira, din aayusin ko po siya. Ayan, no? So kung napapansin niyo po, no, maitim po yung bandang ilalim. Comment down po kayo kung nakikita niyo po yun, no? Alright, so please comment down below kung nakikita nyo na po yung itim na yan, no? Yan, makikita natin yung little bite na yan in a few minutes. Alright, time check mga ka-Sky Watchers and mga ka-spacers natin out there. It's 3:20, almost 3:25 na ho. Alright, so again po, wag niyo po akong iiwanan. Please stick around, samahan niyo po ako as we observe the moon.
Ayan, parang pagpapatuloy po nito ng International Observe the Moon Night. Ayan po, kung nakikita nyo, medyo maitim na po yung ilalim. Comment down po kung nakikita nyo po siya. Ayan po, indication po yan na papasok na po yung buwan sa umbral shadow. Alright. Ayan, so marami pong salamat at nadagdagan po tayo ng viewers, no? So, marami pong salamat sa 5 viewers natin sa ating live stream ngayon. And again po, gusto ko magpasalamat sa mga sumusunod, kay Miss Kim Angel Gregorio. Ayan, maraming salamat po, ma'am. Alright, kay Miss Celine Sandra. Ayan, maganda sana kung you can indicate kung saan po kayo, kung anong location ninyo. Kay Mr. Christian John Gonzalez Venturan, all the way from South Cotabato, marami pong salamat. Kay Mr. RJ Francisco Palisok. Ayan, pag may sky watching po kayo, sir, hanggang anong oras po? Ay, nako. Hanggang may tao. Hanggang may tao, yan, no? Like, kanina, no? Ang mall closing, 9 o'clock ng gabi. Pero natapos po kami, mag-alas 10. Habang may tao po, yan. Okay. Ayan, marami pong salamat, Mr. RJ Francisco Palisok. Ayan, paki-indicate po kung taga-saan po kayo, no? Gusto ko kasing malaman kung hanggang sa nakakaabot ang ating live stream. Alright, kagaya ni Mr. Venturan, galing pa siya ng South Cotabato. Okay, Mr. Rexy Jules Tamayo, marami pong salamat ang ating BS Astronomy student, no, from RTU. Marami pong salamat. Yan, kay Mr. Rexy. Kay Miss Melissa de los Santos, marami pong salamat sa inyong stars na binigay po. Maraming salamat. Malaking tulong po yan sa amin. Alright. Miss Melissa Santos. Kay Mr. Fernan Borlagdatan, marami pong salamat sa inyong panonood at pagtutok po sa amin. Kay Mr. Ayel Jimeno, yan, thank you. Sino pa ba mga nandito ngayon at sinasamahan ako? Kay Miss Lanang, marami pong salamat. And sino pa ba ang nandito ngayon? Alright. Okay, and yun, kay Mr. Sednanre Rema. Oh, taga Pamplona 3. Ayan, no. Okay, malapit lang pala. Dito ako sa Talon. Sa Talon 4, Las Piñas. Ayan, no. Si Mr. Zednare Rema, taga Pamplona 3, Las Piñas. Yan. Marami pong salamat, sir, sa inyong pagtutok. Kay Mr. Michael J. Boglosa. Good morning, sir. Happy viewing po. Yan. Marami pong salamat, Sir Michael. Ayan, madalas siya pong mag-like and mag-comment sa Skywatcher Society of Las Piñas. Marami pong salamat, sir. Yan. Isa sa mga astronomy enthusiast si Mr. Michael Boglosa. Ayan. Uy, may astro student. Opo. Yan. I think si Mr. Michael Boglosa, I think student po siya. No? Alright. And mga ka-Skywatchers, nakikita niyo na ba yung itim na nasa ilalim? Ayan na po. Nagsisimula na po ang partial lunar eclipse. Comment down po kung nakikita niyo na po. Yung parang itim na yan, no? Ayan. So, the moon now is entering the umbral shadow of the earth. Ayan na. So, comment down below po kung nakikita nyo na po. Alright. Ayan, no. So, thank you, sir, Mr. Michael Boglosa. Yan, taga saan kayo, sir? Parang taga Pampanga ata po kayo, no? I'm not really sure. Ayan. Okay. Parang schoolmate ata sila no, ni Mr. Boglosa sa kasi Mr. Rexy. Mag-schoolmate kayo sa RTU. Ayan, nakita sila dito sa ating live stream ng partial lunar eclipse. Maraming salamat po sa inyo. Ayan, ako, malulupit pala yung mga nandito.
Yan, mga taga-RTU, mga estudyante from RTU. Okay, so mga ka-sky watchers and mga ka-spacers, nakikita nyo ba yung itim na yan sa malapit sa Tycho crater? No? So, ayan na po yung umbral shadow ng Earth natin na dumadaan na po yung buwan doon sa umbral shadow. Alright, so we are now witnessing history, mga ka-sky watchers. This is history in the making. Kaya nag-live po tayo. No? This is a live broadcast all the way from Talon 4, Las Piñas. Ayan, okay. Alright, yan, second year. Oh, second year ka na ba, Mr. Boglosa? Aba? Okay, kilala niyo ba si Miss G. Tubal? Ayan, I think third year na si Miss G. Tubal, and Miss G. Tubal is a bona fide sky watcher. Madalas siyang mag-volunteer. In fact, mamaya kasama ko siya sa Mulito, no, sa aming free telescope viewing sa Mulito, na si G. Alright. Ayan, same department po, kaso graduate na po ako. Ah, talaga? Graduate ka na, Mr. Tamayo. Oh, okay, wow. Alright. Okay, so good luck daw, sabi ni Mr. Tamayo kay Mr. Buglosa. Ayan, alright. So, ito po mga ka-sky watchers, no, kung nakikita nyo na po, no, time check. Time check tayo. 3:30 na po. And the moon is now entering the umbral shadow of the earth. Ayan po, kung nakikita nyo po, no? Ito na po yung tinatawag natin na little bite, na parang kinagat lang yung buwan. Ayan, no? So, comment down below po kung nakikita nyo na po yun, no? Yung itim na yan near the Tycho crater. Alright. Okay, sige, habang pinapanood nyo yan, magkwentuhan pa tayo about the telescope. So, nabanggit ko na po yung dalawang klaseng telescopes, no? So, we have the refractor that uses lenses, the reflector na ginawa ni Isaac Newton that uses mirrors to collect the light from the distant object, and we have another type of telescope called the catadioptric. Yung catadioptric is a hybrid telescope. It's part refractor and part reflector. Kasi po sa harap niya may correcting lens, no, that minimizes chromatic aberration, and gumagamit po ang catadioptric ng mirrors like a reflector. Ayan. Yung mga Celestron C90 yan, mga catadioptric po yan. Alright. Okay, so there guys, mga ka-sky watchers, eto na po. We are now witnessing history in the making. Eto na po, no? Time check, it's 3:32 at nag-uumpisa na po yung ating partial lunar eclipse. So please comment down below kung nakikita niyo po siya. Yan, napapansin na po ninyo yung parang kagat na yan sa ilalim. Ayan, no, mga mamahaling telescope po. Oo, yung tama, Mr. Tamayo. Sa RTU, meron yan, yung mga malalaking Celestron na Schmidt-Cassegrain, no? Yung mga catadioptric, no? Malulupit yun. Sa RTU, di ba, meron silang sariling observatory. Karamihan sa mga telescope dyan, yung mga catadioptric, mga Celestron. Alright. Yan, mga mamahalin po yan. Kaya lang itong telescope na ginagamit ko, nabili ko lang sa Japan surplus. Okay, can't afford po yung mga ganyan. So, inaayos ko lang po yung mga telescopes ko. Yan, pero nakikita niyo na po, no, napakaganda po ng image na binibigay ng telescope na ito. No? This is a Vixen, a vintage telescope, Vixen Super Polaris R130S. Reflecting telescope. Ayan, no? Ibang klase po yung focuser niya kasi, sliding focuser. Hindi siya yung kagaya ng rack and pinion. Alright, so yan, nakikita niyo na po yan, no? The eclipse is starting. Ayan na po, no? The moon has entered now the umbral shadow. Yan yung nakikita niyo, parang itim, no? Nasa ilalim. Yan, ibig sabihin yan, nakapasok na po yung buwan sa umbral shadow. Alright.
Yan, solid din po yung optics ng mga Japanese. Oo, talagang fan ako ng Japanese telescopes like Vixen, Takahashi. Yan, magagandang malulupit na telescopes yan. Goto telescopes. Yan, naghahanap nga ako ng Goto telescope. Goto, yun yung brand, hindi po yun yung kinakain. Skaldo. Pasensya na po kayo, naantok na ako. Okay, so, ayan, no, Goto, Takahashi, yan, mga Japan-made telescopes. Vixen, Mizar, yan, Mizar. Marami po akong Mizar na telescopes din. Ayan, no. Malulupit ang mga optics, Japan-made telescopes. Ayan, no. Alright, yan. Agree, malinaw na po yung moon sa lab. Okay. O, yan, o. O, yan sa mga ating mga viewers. Ayan, baka makita nyo ng inyong forever, no, pag kayo ay nanood ng ating partial lunar eclipse. Eto na ho, nakikita nyo na po yung ilalim, no, medyo maitim na po, no, parang kinagat na po yung buwan. So, comment down below po kung nakikita nyo na po yung parang kagat, yung little bite na tinatawag po natin, no? The moon has just entered the umbral shadow of the earth. Ayan, alright. Oy, okay. Miss Jennifer Kamata Aybanson. Alright, watching live from Bicol. Wow. Okay, maraming salamat, Miss Jennifer Kamata Aybanson. Ayan, pinapakilala ko po sa inyo, ma'am, si Mr. Rexy Jules. Sabay po kayo nanonood ng ating live. Ayan. Shout out din, no, kay Chris Alion. O yan, no? Ayan. Pa-indicate, sir, kung ano po ang inyong location na para alam natin kung saan nakakaabot ang ating live stream ngayong gabi. Ayan, no? So nakikita niyo po, no, the moon has just entered the Earth's umbral shadow. Nag-uumpisa na po yung ating partial lunar eclipse. Yan. And sana wag ko yung bibitaw, just stick around. And this is history in the making po. Yan. Hindi na natin to makikita in the next 3 years. Maghihintay pa ho tayo ng 3 taon bago tayo makasilip at masilayan ang isang eclipse ulit. But I think there's a solar eclipse next year, kaya lang hindi ata dadaan dito. Alright, yan. Thank you, Miss Jennifer Kamata Aybanson, all the way from Bicol. Marami pong salamat, ma'am. And kay Mr. Chris Alion, yan, no? Alright. Yan, maraming salamat again, Mr. Jules Tamayo, sa ating kwentuhan dito, kwentong astronomy. Yan, thank you for accompanying me and ng ating mga ibang ka-sky watchers na nanonood po sa atin. 5 na ho tayo. Yan, dagdagan pa natin yan. Ayan, gawin nating 10 para masaya po tayo sa ating kwentuhang astro dito po sa ating live stream ng partial lunar eclipse. Alright, so ayan na po, no? Halos nasa ano na siya ng Tycho crater, no? Kung nakikita niyo po yung Tycho crater, nandun na yung itim, no? Alright, so there. Exciting po ito, masaya. Okay, sino bang hindi pa natutulog? I bet si Mr. Rexy hindi pa yan natutulog. Alright. Ayan, no? Ato si Mr. Chris Alion. Sabi niya, watching from, Montalban, layo. Montalban, Rizal. Former Astro Cup. Okay. Kasiglahan Village. Ay, nagpunta po kami dyan noon. Okay, maraming salamat. Thank you for watching, Mr. Chris Alion. Yan, bumisita po kami dyan, no, sa Montalban. Nag-Astro Camp po tayo. Buti naalala nyo, sa Kasiglahan Village National High School. Yan, shout out po sa mga estudyante from Kasiglahan National High School. Okay, i-like and share nyo, i-follow po nyo sa mga kaklase po ninyo itong ating partial lunar eclipse. Ayan, no?
Shout out din kay Miss Ison Kits, tama? Watching from, Las Piñas. Saan po kayo sa Las Piñas? Yan, indicate po, kayo ba'y taga Pamplona? Kayo ba'y taga Talon? Ayan, no? Almansa. Okay, so, yan, indicate po ninyo, Mr. Ison Kits. Ayan, no? Alright. And comment down po kung nakikita nyo na po yung kagat sa buwan. No? Alright, so time check. Mag-time check tayo. Time check, it's 3:39 na po ng umaga and the partial lunar eclipse at nag-umpisa na ho. Ayan po, kitang-kita na po yung partial lunar eclipse. Si Mr. Ison, taga Pulang Lupa pala. Pulang Lupa 1, Mapayapa Village. Thank you for watching, Mr. Ison Kits from Las Piñas City. And again, shout out po sa lahat ng mga taga Las Piñas dyan. Kung nanonood po kayo, gising na. At this is history in the making. We are witnessing a once-in-a-lifetime partial lunar eclipse. No, kaya lang, konti lang yung kagat sa buwan. No? Alright. So, again po, nababanggitin ko lang po yung ating timeline sa ating partial lunar eclipse. Okay. Alright, so nag-umpisa na po tayo. And yung maximum, I think it's 4:14. Ayan, so ayan, let's take a look at our timeline. So, kauumpisa lang po ng ating partial lunar eclipse at 3:35 a.m. Maximum eclipse is at 4:14 a.m. Ayan, no? So, time check po tayo. 3:40 na po. Malapit na po yung maximum eclipse. Ayan, no? Alright. Okay, so thank you, Mr. Ison Kits, all the way from Pulang Lupa, 1, Mapayapa Village, Las Piñas. Alright. Okay, and kay Mr. Chris Alion, taga Montalban. Sa ating, kasama ko po sila sa Astro Camp 2023. Galing po siya sa Kasiglahan Village National High School. Yan, very participative yung mga schoolmates mo, Mr. Chris Alion. Namimiss ko na po kayo. And yung mga estudyante. So, shout out po sa mga students from Kasiglahan Village National High School. Like and share nyo at ipasa nyo po sa mga schoolmates nyo itong ating live stream para makita naman ng mga taga Kasiglahan Village National High School. Alright, comment down po kayo kung nakikita nyo yung ating partial lunar eclipse. Ayan, kitang-kita na ho yung kagat ng buwan. Alright. Okay, ayan po, no? So, ang maximum eclipse po ay 4:14. No, ilang minuto na lang po. Konti lang yung kagat. No, hindi siya ganong ka-spectacular. Okay, pero ito na ho yung huli. At bihira na ho, siguro after 3 years ulit natin masisilayan ng isang lunar eclipse na ganito. Alright. And marami pong salamat sa ating 5 viewers na talagang loyal at talagang hindi bumitaw sa ating live stream. Maraming salamat po. Yan, sana po gising na gising kayo at buhay na buhay sa ating live stream ng partial lunar eclipse. So, kitang-kita na po. Ayan na po. Ayan, medyo nakagat na po yung buwan sa ilalim. Kinagat yung buwan. Ayan, comment po kayo kung nakikita nyo na po yung kagat ng buwan, yung little bite na yan na tinatawag, no? Alright. Okay. Ayan, comment po kayo. Maraming salamat. Yan, share mo, Mr. Chris Alion. Share po sa mga schoolmates nyo ito. Okay. Alright. Mag-comment lang po kayo. Ayan, marami pong salamat. Like and share lang po tayo para makabot to sa maraming tao. Lalong-lalo na po sa mga estudyante natin out there para makita po nila ang partial lunar eclipse
no? Kahit i-replay nyo na lang tong live stream natin, no? Para makita nila yung partial lunar eclipse. Alright. Ayan, sabi ni Mr. Rexy Jules, naalala ko po yung sa ethno-astronomy natin, namin, dati. Yung paniniwala ng mga taga-Visayas na kinakain ng isang moon-eating serpent, Bakunawa, yung buwan tuwing May eclipse. Oo nga naman, no? Alright. Oo, naalala ko, nagkaroon kayo ng ethno-astronomy seminar, I think, when we celebrated National Astronomy Week. Correct me if I'm wrong. Yan. Sabi ni Mr. Eason Kitts, ang creepy daw. Ang creepy, 2 beses na may kumatok sa kwarto ko. Nakita niyo ba yung kumatok sa kwarto ninyo? Naku, pag hindi niyo nakita yun, ibig sabihin nun, creepy. Malapit ng Halloween. Ayan, okay. Alright. Ayan, so thank you po sa inyong mga comments, Mr. Eason Kitts. Naku, natatakot tuloy ako lang magsa dito sa kalsada. Baka may kumalabit sa akin dito. Alright. Okay, so, sana hindi ko nagigising yung mga kapitbahay. Ha? Sino yung maingay na yun sa kalsada? Okay. Ayan, no? Ayan, no? Comment lang po kayo. Marami pong salamat sa 5 na nanonood. Yan, may nagising tuloy. May nagising akong kapitbahay. Yan, okay. Ayan, comment po kayo kung ano nakikita niyo po sa buwan, kung nakikita niyo po yung little bite na yan sa ilalim, no, ng ating image. Yan, and mag-react po kayo, like and share itong ating live stream of the partial lunar eclipse. Alright. Ayan. Saan po kayo nakapwesto ngayon, sir? Sabi ni Mr. Eason. Nasa kalsada po ako sa aming subdivision dito sa Talon 4, Las Piñas. Ayan, no? Nasa kalsada, tang ingay-ingay ko. Siguro nagtatanong, sino ba yung maingay na yan na nagsasalita doon sa gitna ng kalsada? Ayan, no? So, ganyan talaga. Wala tayong magagawa. Ayan. Pagpasensyahan na lang nila ako. Okay. Alright. Ayan po yung ating live stream po na gitna ng kalsada. Ito yung tinatawag natin na street astronomy. Ayan, no? Street astronomy. Okay. Yan po yung tanong. Saan po kayo nakapwesto ngayon? Sabi ni Mr. Eason Kitts. Alright. Okay, and siguro after netong lunar eclipse, I will be posting pictures of yung mga nangyari sa simula, no? Sa simula ng eclipse, nung pumasok sa penumbral shadow, yung buwan hanggang sa matapos. Ayan, no? So just check out our Facebook page later, the Sky Watchers Society of Las Piñas, sa mga pictures ko later ng partial lunar eclipse. Ayan, no? And check out din po yung mga pictures po namin kanina, kasi kanina po galing po kami sa Vista Mall, Tansa, Cavite, and we conducted a free public telescope viewing sa Vista Mall, Tansa in our continuing celebration of the International Observe the Moon Night. Ayan, so may mga pictures po ako doon, so tingnan nyo na lang, check it out. And mamayang gabi po, October 29, ngayon October 29 na umaga, mamayang gabi po nasa Molito Lifestyle Center po kami, no? Ayan, so kung gusto nyo pa ho makita yung buwan, close up, and malapit po kayo sa vicinity dyan sa Molito, Alabang, ATC, and you can check us out later. We will start our free public telescope viewing at around 6. Ayan, no? Alright.
Ayan, mag-comment po kayo. Gusto ko pong marinig ang makita ang inyong comments. Kung malinaw po yung ating image ng buwan na with the lunar eclipse. Yan po yung parang little bite na yan sa ilalim. So, comment lang po kayo kung malinaw. Ayan, and if you can see other lunar features na very clear, just comment down below. Napakaswerte po natin at walang clouds. Napakalinaw po ng clear ang sky po natin at pinagbigyan po tayo unlike yung mga previous days na umuulan, no? Ayan po, no? Yan. And kung lalabas po kayo sa kalsada, yung bright star na nasa taas ng buwan is the planet Jupiter. Ayan po, no? Okay, sabi ulit ni Rexy Jules Tamayo, paano po sumali or if pwede po bang sumali sa Skywatcher Society? Oo naman po, no? You can join by simply volunteering in any of our free public telescope viewing events. Libre to, walang bayad, just volunteer po. Pag may schedule po kami, magpakita lang po kayo and you will be given the chance to operate a telescope. Yan, no? So, mabibigyan po kayo ng pagkakataon na mag-operate ng mga telescopes, no? For free public telescope viewing. Yun lang pong gagawin nyo. Wala na pong iba. Walang registration. Walang bayad. Walang registration fee. Wala kayong pipilapan na form. Just show up sa mga free public telescope viewing, operate the telescope, and that's it. You are now a bona fide skywatcher. Yan lang po. Okay, yan Jupiter. Yan, sa taas ng buwan. Yung bright star na yan. Actually, that's Jupiter. Yan. Sana may tutok natin mamaya, no? Tingnan natin. Pagkatapos ng eclipse, we'll try to point the telescope at Jupiter. Ayan, no? Ayan, sabi ni Mr. Eason Kitts, taga ano ka, di ba, sir? Taga saan ka ba? Taga Las Piñas ka din, di ba? Ayan, no? Pulang Lupa. Yan, pag nasa Robinsons po kami, you can join us na sa aming free public telescope viewings. And pag sumali ka, yan, you are now a bona fide skywatcher. And a skywatcher will always be a skywatcher. Ayan, okay. Time check po tayo. 3:51, malapit na mag-maximum eclipse po. Ayan, comment down below po mga ka-skywatchers. Eto na po. Wow, this is history in the making. Ayan, maraming salamat po sir. Sabi ni Mr. Rexy, nakaka-encourage po talaga kayo ng mga astronomy enthusiasts. Ayun, opo. Thank you po sir sa comment. Ayan, nakakataba po ng puso. Okay, thank you po. Yan. Sino po pwedeng kontakin or makakuha ng update if ever? Sabi ni Mr. Eason. Yan. Check niyo po yung aming schedule sa aming Facebook page. Ayan. Sa November po, meron po ulit kaming mga scheduled free public telescope viewing events. Pag nasa Robinsons po kami, you can join us po doon. Ayan. Para you can be baptized as a skywatcher. You will operate one of our telescopes. Yan, no? Yun lang pong gagawin nyo. Walang registration fee, walang registration forms na pipilapan. Just operate a telescope. Yan. And that's it. Yan po, no? Alright. You can message us po sa Facebook page namin. Mag-message lang po kayo. Ayan. So, thank you din po, Mr. Eason. We hope to see you soon. Pag may schedule po kami sa Robinson's Place, Las Piñas. Yan, no? Para malapit kasi Pulang Lupa to Robinson, isang sakay ka lang. Okay. So, again, mag-comment lang po kayo. Ito na po. Ito yung exciting event. Magma-maximum eclipse na ho tayo. No? Yan po, nakikita niyo na po yung kagat. No, yung little bite na yan sa ilalim po ng ating image. Yan, no? Time check, it's 3:53. Ang maximum eclipse po is 4:14, I think, or 4:15 a.m. Alright, and talaga naman, yung 5 viewers natin, andyan pa rin.
Maraming salamat po. Nakakataba po ng puso at hindi niyo po ako iniwanan. Kahit ako lang mag-isa po dito sa kalsada. At natatakot po ako, baka may kumalabit po sa akin kasi mag-Halloween na rin. Yeah, marami pong salamat for keeping me company. And sana po marami po kayong natututunan sa mga kwentuhan natin, lalo na yung ating mga ka-astro dito. Na si Mr. Rexy Jules Tamayo, no? Kasama po natin siya sa ating kwentuhan ngayong umaga, no? About astronomy, history of astronomy. Ayan, no? Makisala rin po kayo, baka meron po kayong gustong itanong about astronomy. Pwede po natin pag-usapan habang naghihintay po tayo ng maximum lunar eclipse. Partial lunar eclipse. Alright. Okay, and kung gusto niyo magpa-shoutout, yan, just indicate the name and yung location po ninyo. Alright. So, again, we are viewing the partial lunar eclipse that's happening right now. Ayan po, nakitang-kita po yung little bite na yun sa ilalim ng ating lunar image. Now, that's the little bite. So, that means that the moon has entered the Earth's umbral shadow. Ayan, dalawa kasi po yung shadow na kinakas ng Earth sa buwan. Yung darker shadow or yung umbral shadow and yung lighter shadow or the penumbral shadow. Pumasok po yung buwan sa penumbral shadow kanina, mga 2:30. Ayan, and nung alas 3:30, pumasok na yung buwan sa umbral shadow. And eto na po ngayon, no? Yung itim na yan, ibig sabihin po niyan, yung buwan ay nakapasok na sa umbral shadow. Pero hindi lahat, no? Kaya nakikita natin yung little bite na yan sa ilalim. Yan, maximum eclipse will be at 4:14. Yan, ilang minuto na lang po. So just stick around, wag niyo po akong iiwanan. Alright. Yan, umbral and umbral yan siguro, no? Umbral and penumbral. Yan, okay. Okay lang po yan, sir. Ayan. Yan, buti yung technology natin may autocorrect na, no? Alright, so comment down below po kung nakikita niyo po yung little bite na yan, no? Talagang this is history in the making. Ayan po, talagang ako ay namamangha. Pag nakikita ko po yan, no, yun talaga, may lunar eclipse talaga naman. Hindi ko to tinulugan. Actually, wala pa ho akong tulog. Ayan. Sino yung mga hindi pa natutulog? Ayan, no? Mag-comment po kayo, yung mga hindi pa po natutulog ngayon para lang masilayan po natin itong lunar eclipse. Mag-comment po kayo. Ayan, no? What is umbral and penumbral? Ayan, dagdag kaalaman. Ayan, bago sa mag-comment ni Mr. Rexy Jules. Sige, hintayin ko. Ayan, mas may case lang magsabi. Ayan, no? Sige po. Go, go, go! Ayan, Mr. Rexy Jules. Ano daw po ang umbral and penumbral shadow? Ang tinatanong ni Mr. Yuson Kits. Si Mr. Yuson ay taga Kasiglahan, I think, Kasiglahan National High School. Okay. Ayan, hintayin natin yung magiging sagot ni Mr. Rexy. Okay. Ayan si Mr. Michael Boglosa, still up. Ayan, nakikinig lang daw siya. Ayan. Okay, sana hindi nakakita yung boses ko. Hello, hello, sound check. Okay, sana pang announcer, pang radyo ang boses. Hello, greetings mga ka-Sky Watchers and mga ka-Spacers natin out there. Ayan, no? Ayan, so marami pong salamat Mr. Boglosa for staying awake. Si Mr. Yuson pala, taga Las Piñas po, sorry. Ayan, no? Ayan, ito sabi ni Mr. Rexy. Yung umbral shadow is the darkest shadow. And yung penumbral is the lightest shadow. Ayan, no? Yan, galing po yan sa ating astronomy student from RTU, si Mr. Rexy Jules Tamayo. Ayan, no? So Mr. Ison Kit, sana nasagot ko po yung tanong ninyo. Ayan. Okay, shout out kay Miss, tama? Sana tama, no? Miss Tet
Chavez Ranyada. Okay, hello po. Isa po kami sa mga homeschooling families. Oh, from Robinsons. Kahapon, yes. Good morning po, Miss Tet Chavez Ranyada. Yan, thank you for watching. Ito po, pakita nyo sa mga homeschooler kids no, ang ating ginagawang live stream of the partial lunar eclipse. Ayan, no? So, nakikinood po kami. Yan, marami pong salamat, ma'am. Thank you po for watching our live stream. Shout out po ulit kay Miss Tet Chavez Ranyada. Ayan, isa sa mga homeschooling families po na bumisita po sa amin kahapon sa Robinsons. Ayan, thank you po, ma'am. I-share niyo po sa mga students niyo po ito, sa mga homeschooler kids. I miss them already. Ayan. And may mga pictures po kayo dun sa aming Facebook page. You can check that out and you can download it po. Alright. Ayan, sabi ni Mr. Rexy. Yan, si Mr. Boglosa din. Baka meron kayong isasagot si Mr. Boglosa about penumbral and umbral shadow. Sige nga. Ano ba yung masasagot ni Mr. Boglosa na isa ring RTU astronomy student? Ayan, hintayin natin yung sagot ni Mr. Boglosa. What is penumbral and umbral shadow? Go, go, go! Ayan, natatawa lang si Mr. Rexy. Parang, pinahamak ako nito. Sasabihin ni Mr. Boglosa, pinahamak ako ni Rexy. Sige, kayang-kayang yan. Ayan, natatawa tuloy si Mr. Rexy. Ayan, okay. So, sige, hintayin natin si Mr. Michael Boglosa kung ano yung kanyang kasagutan doon sa tanong kanina, ano yung umbral and penumbral shadow. Ayan, no? Okay, Ma'am Tet, mag-comment po kayo kung malinaw po yung ating image ng buwan. Ayan, kung malinaw po, just type in your comment para ma-adjust po natin yung telescope. And kung nakikita niyo po yung little bite na yan po sa buwan, no? Okay, malapit na po tayo maximum eclipse. Yan, 4 na. 4:01 na po. Time check. 4:01 in the morning. Ayan. Ayan. Sorry lang, sabi ni Mr. Rexy. Nagsasorry siya kay Mr. Michael. Okay. Ayan, say okay lang, Mr. Boglosa. Baka gusto niyong sagutin yun. Alright. Ayan, meron na tayong 6 na viewers. Ayan, maraming 2023. Lahat po ng mga nanonood po ngayon, maraming salamat po. Yes po, clear naman daw po, sabi ni Miss Tet Ranyada. Clear po. Yung little bite is the shadow po. Yes po, ma'am. Yan po yung shadow, yung umbral shadow na kinakas po ng Earth. Ayan. Kasi po yung Earth nasa gitna. The Earth is between the Sun and the Moon. The Earth is blocking the Sun, casting a shadow upon the Moon. And dalawa po yung shadow na kinakas ng Earth. Yung umbral shadow, yung darker shadow, yung darkest shadow, and yung lighter shadow or the penumbral shadow. Alright. Ayan, so, yung timeline. Kalimutan ko na yung timeline. Okay, ito po ating timeline, no? So, kanina pong 2 a.m., pumasok po yung buwan sa penumbral shadow. Ayan po, no? Then, yung partial lunar eclipse, nagsimula po yan ng mga 3:35 a.m., no? Ang maximum partial eclipse po natin is 4:14 a.m. And time check po, mga ka-sky watchers, it's 4:03 a.m. Malapit na po. So, wag po kayong bibitaw. Samahan niyo po ako. Baka may kumalabit po sa akin dito sa likod. Ayan, no? Okay. Ayan, no? So, marami pong salamat sa inyong comment, Miss Tet Chavez Ranyada. The partial lunar eclipse po will end at 4:54 a.m. And ang moonset po natin, lulubog po yung buwan sa horizon at 5:56 a.m. Ayan, malapit na nga ho eh. Malapit na po tumama yung buwan sa building. May bahay dito. Ayan, no? So malapit na siya. Okay, sabi ni Mr. May sagot si Mr. Boglosa. Same daw din.
Ayan, no? Okay, same din. No? Okay, alright. Yan, same answer po. Yan, ni Kuya Rexy, sabi ni Mr. Boglosa. Alright, thank you po, ha. Exactly, sabi ni Mr. Rexy. Okay, thank you po, Mr. Boglosa, for accepting the challenge ni Mr. Rexy. Yan, marami pong salamat. Ayan, siguro natatawa na ngayon si Mr. Rexy. Okay. Ayan po, paano, sabi ni Miss Tet Chavez Ranyada po ulit, ano po yung mga paraan parang mukhang constellation points na brighter ng konti? Yan po ba yung okay, wait lang po, binabasa ko po yung comment ni Miss Tet. Yan. Ano po yung mga parang mukhang constellation? Okay. Yung parang, siguro yung mga white spots na nakikita nyo sa ating lunar image. Okay. Points na brighter ng konti. Yan po ba yung mga mountains? Actually po, hindi po yung mga mountains. Ayan po yung mga craters po yan. No, those craters reflects light, kaya ganun parang we see them as points of light. Pero those are actually lunar craters po. Ayan, no? And yung pinakamalaki na nandito ngayon, nakikita natin sa Copernicus crater, ay yung Tycho crater, natakpan na ho ng umbral shadow. Ayan, hindi na natin makita yung Tycho crater. Pero yung mga parang white spots na yun, actually those are craters. No, mga craters po yun ang buwan. So, isn't it fascinating po, no? Ayan po, yan pong sagot. Miss Tet Chavez Ranyada po. Ayan, sabi ni Mr. Boglosa, same answer lang po, Kuya Rexy, penumbral and umbra. Yan, yung outermost siguro yung penumbra, yung umbra innermost shadow. No? Meron pa po actually na antumbra, which is nangyayari sa solar eclipse. Talaga? Ngayon ko lang nalaman yan. Okay, thank you po sa information, Mr. Boglosa. Yan, ngayon ko lang nalaman yun. Alright. Okay, shout out kay Miss Celine. Tama po? Celine Reyes. Wow, saan po kayo tonight po? Mamayang gabi po, nasa Molito po kami. Molito Lifestyle Center sa may Alabang near ATC. Ayan, no? Nandun po kami mamaya. You can check us out there mamaya. Okay, sana nasagot ko po yung tanong ninyo, Miss Chavez, Miss Tet, marami pong salamat. No? And clear daw po yung little bite na yan sa ating lunar image. Yan po. Okay, thank you din po kay Miss Celine Reyes po. Thank you for watching. Ayan, no? Yan. And sabi ni Miss Tet Chavez Ranyada, thank you po. Anara, grade 1 is also watching. Ayan, Miss Anara from mga homeschooler kids, grade 1. Thank you for watching our live stream. Ayan, no? Okay, nakikita niyo yung little bite na yan, no, sa ating lunar image. Ito na po yung partial lunar eclipse. Alright. And we will end our live stream pretty soon kasi po yung buwan, may obstruction po dito sa aking site, may bahay. Palubog na po yung buwan doon sa bahay. And tatama po yung ating image doon. So siguro mga hanggang 4:30 na lang po tayo siguro, hindi na natin makikita yung buwan kasi may obstruction po dito. Ayan, oh. So thank you po, Miss Tet Chavez Ranyada, marami pong salamat for watching. And si Anara, grade 1 student, thank you for watching. Yan, shout out sa parents mo, Miss Anara. And sana marami kang natututunan just by looking at the moon and witnessing this partial lunar eclipse. Ayan po. Nakikita niyo po yung parang may gumagalaw na itim-itim. Actually, wire po yan. Electrical wire. Yan. Tumatama na po yung image natin sa electrical wire. Ayan. Kaya ganun siya. May parang gumagalaw na itim-itim yan.
Okay. Yan. Pero kita pa rin po yung little bite na yan, no? Alright. So, just comment down below kung clear po yung ating image. Okay. Ayan. So, in a few minutes, nasa maximum eclipse na po tayo. Okay. Ayan. So, marami pong salamat sa 6 na nanonood po ngayon. Thank you for accompanying me sa pagsama niyo po sa aking ngayong umaga na ito sa pagla-live stream. Marami pong salamat. At so far, wala pa naman pong kumakalabit sa likod ko. Ayan, no? Alright. And thank you for keeping me awake and sa inyong mga gising pa dyan. Huwag muna po kayong matutulog, no? Anyway, yung eclipse will end at around 5, no? Bago mag alas 5, matatapos na rin po tayo. Okay. So, sabi ni Miss Tet Chavez, "Hi Prof, it's me. Anara, thanks for sharing the lunar eclipse." Okay. Ayan, no? Yan, sabi, thank you din, Anara, and pakishare sa mga parents mo, no? Share mo to sa parents mo itong ating eclipse, lunar eclipse, partial lunar eclipse. Ayan. Okay, so shoutout sa mga nanonood po ngayon and yung mga nagre-react, maraming salamat po. Just support us po, the Skywatcher Society of Las Piñas. You can support us by following us on our Facebook page, the Skywatcher Society of Las Piñas. And you can check out also our Facebook page, yung Vedan Society of Young Astronomers. Yan, mga estudyante ko po yan, and they also love astronomy. Manang-mana po sa teacher. Ayan, no? Okay. Alright, so thank you po ulit kay Miss Celine Reyes. Taga saan po kayo, Miss Celine Reyes? No? Indicate niyo po kung taga saan po kayo para alam ko kung hanggang saan po nakakaabot ang ating live stream. Ayan, medyo tumatama po yung image natin sa electrical wire. Nasa taas na po. In a few minutes, malalampasan na natin yung electrical wire. Yan. Comment po kayo kung malino pa yung ating lunar image po. No? Yan. Parang tumatama rin sa... Hindi ko lang magalaw yung telescope kasi makaka-apekto sa image. Yan, no? Okay, ayan, nandito pa rin po si Miss Jennifer Kamata Aybanson from Bicol. Ayan po, marami pong salamat again. I really appreciate po Miss Jennifer Kamata Aybanson. I really appreciate na nanonood po kayo sa atin. Bakit ganyan? Mukhang tumatama sa halaman na to, halaman. Okay, may halaman. Okay, so okay, yan, thank you Mr. Agi Aguinaldo. Maraming salamat sir for watching. Ito, I think kaibigan mo si Miss G, no? G Tubal. Yan, tumatama na po sa halaman. Maganda yung halaman. Okay. Alright, maraming salamat sa mga nanonood. Siguro I will end here. Siguro ililipat ko muna po yung telescope sa isang clear na spot. Okay, so marami pong salamat. Thank you for watching. Pagsama po sa atin, may halaman, kitang-kita po. Alright, this is your Skywatcher and Kaspacer, Sir Jun Cahigal, saying live long and prosper. Wow, ano ba to? May halaman. Ayan, tumatama na po siya. May obstruction na po eh. Siguro I'll point the telescope at Jupiter. No? What do you think? No? At least nakita na natin more or less yung partial eclipse. So, comment po kayo kung gusto nyo pong ituro ko yung telescope sa Jupiter. Sige, let's point the telescope at Jupiter.
Here we go. Ayan, I'm pointing the telescope now at Jupiter. Ayan, wow. Hindi na to yung eclipse kasi may obstruction na ho eh. Wait, ayan. Okay. Ayan, nagpo-focus lang po yung camera. Ayan, yes, Jupiter please, sabi ni Miss Tet. Okay, nagpo-focus lang po yung, yan, okay. Wait, yeah, we can see now the Galilean moons. Ayan, sandali, yan, oh. Ayan po. Actually, yun po yung mga Galilean moons eh. Wait, the camera is focusing. Oh, kita po yung Galilean moons. Ayan po. Oh. Alright. Ayan, sandali lang po. Nagfo-focus lang po yung camera. Ayan, kita naman po yung Galilean moons. Ganito yung ating camera. Yan, sabi ni Jabi, wow, thank you po. Yan, okay. Mahirap lang yun. Yan, yung Galilean moons. Hirap ng camera na to. Ayun, kita naman yung Galilean moons. Ayun, yun. Yan, that's Jupiter. Yan, sabi, yan, nakita niyo na po, Miss Tet Chavez Ranyada. Yan, this is Jupiter. Kaya lang po, may problema lang po yung aking camera. Hindi niya, the camera cannot focus properly. Yan, no? Yan, pero nakita niyo naman po yung Galilean moons. Ayan, no? Ayan, those are the Galilean moons. Sana nagpo-focus tong camera. Ayan. Yung buwan po nakalubog na kasi may obstruction po dito, may bahay, naharangan na ho yung ating view ng buwan. Yan, but we are now looking at Jupiter with the Galilean moons. 4 po yan. This is Callisto, Io, Europa, and Ganymede. Hirap mag-focus ng camera. Okay, yan. Naka-reach na po tayo ng maximum eclipse ng moon. Okay. Naku, sayang. Naharangan na yung buwan. Yan, okay. Yeah, this is Jupiter with the Galilean moons. Ayan po, no. Yan, okay, yung Galilean moons. Okay. So, mga ka-sky watchers, yan, wala na po, hindi ko na makita po yung buwan kasi hinarangan na po ng bahay. May bahay po sa tapat namin. Hindi ko na rin po magalaw po yung telescope. Alright, so siguro hanggang dito na lang po tayo. And again, later we will be at Molito Lifestyle Center for our free public telescope viewing in our continuing celebration of the International Observe the Moon Night 2023. So if you are in the vicinity, check us out later. And kung gusto niyo pong sumali sa aming organization, the Skywatcher Society of Las Piñas, all you need to do is to volunteer in any of our free public telescope viewings. Wala po tong registration fee, walang forms. Just volunteer and operate any of our telescopes. Ayan, ito po yung aming advocacy. Our advocacy is to share the telescope to the public. Ayan, no? Alright. So, we will be there sa mga 6. Mag-start na po kami doon ng 6 o'clock sa Molito. Okay.
Alright, so hanggang dito na lang po tayo. Maraming pong salamat sa mga nakatutok po sa ating live broadcast of the partial lunar eclipse. At least nakita nyo po from the beginning hanggang doon sa maximum, no? Alright, thank you po so much. This is your Ka-Sky Watcher and Ka-Spacer, Sir Jun Cahigal, saying live long and prosper. And always remember to always keep your space and always keep looking up. Ayan, no? Sige lang po, if you cannot come po, Mr. Rexy, then marami pa naman po kaming schedules. Next month po, you can join us. Ayan po, no? Alright. Ayan, I will read about the moons of Jupiter. Ayan, sabi ni Anara. Maraming pong salamat, Miss Tet Chavez. Yan, clear skies din sa inyong lahat. Bye-bye po. We are looking at Jupiter with the Galilean moons. Yan, bye-bye po. Marami pong salamat and good morning. Happy Sunday po sa inyong lahat. And let's have a safe and fruitful election day sa Lunes. And mag-enjoy po tayo sa ating undas break, lalo-lalo po sa mga estudyante natin out there. Okay, thank you po. Marami pong salamat. Good morning to everybody. Thank you. Bye-bye. Happy weekend!